5 na clear signs that a man really loves you. And trust me, magmamanifest lahat ng ito. Makikita mo lahat sa kanya kung tunay ang kanyang pagmamahal. Magdalawang isip ka na kapag wala kang makita sa kanya ni isa sa 5 bagay na ito. Magdalawang isip ka na. So kung gusto mong malaman, gusto mong ma-confirm, then proceed na po tayo. Mga kapatid, lagi mo pong tatandaan ito, love is verb. It means kapag sinabi niya, dineclare niya yung pagmamahal niya sa'yo, ibig sabihin, meron kang makikita sa kanyang actions. Pero kapag opposite, magdalawang isip ka na, kaibigan. So mga kapatid, before ko na isabihin or i-share itong 5 na clear signs, make sure to comment down below. Kung meron po kayong mga nakita sa partner niyo, at least comment down naman ng proud ako sa partner ko, proud ako sa'yo, then mention niyo siya. So, proceed na po tayo sa number 1, is that he cares about your opinions, wants, or needs. Meron siyang pakialam sa'yo. Meron siyang pakialam kung ano ang nararamdaman mo, ano rin ang gusto mo, ano ang opinion mo, ano ang advice mo, ano ang masasabi mo sa mga bagay-bagay, especially when it comes to decision making. Kasi kapag wala siyang pakialam, kumbaga separate ka palagi sa kanya, kapag kailangan ka lang, tsaka kanya kukumustahin, tsaka siya kakausap sa'yo, then there's a lot of problem with that. Because ang isang lalaki, kapag mahalaga sa amin yung isang babae, lagi siyang part sa aming plano, sa aming gagawin. At even sometimes kung wala kang advice sa kanya or masabi sa kanya na of almost alam niya lahat, andun pa rin yung meron siyang pakialam ng nararamdaman mo, ng feelings mo. That is why, i-open pa rin niya sa'yo, aalamin niya pa rin kung anong thoughts mo because he really loves you. Nakakalungkot kasi may mga nakita ko ng mga mag-asawa na kumbaga walang alam, kamalay-malay yung babae sa mga decision making, sa pinaggagawa ng mister sa kanilang pera. You know, it's real hard. And vice versa, may mga babae rin akong nakita na gano'n. Sabi ko, nasa relationship ba kayo? Kasi ang relationship naman, give and take yan eh. Ang relationship, partnership. Dapat most of the time, or hindi naman all the time, ay alam lahat ng partner mo. Pero at least 95% ay aware siya sa kung anong nangyayari. Aware siya sa kung anong ginagawa mo. You know, kahit naman magkaaway kayo, this is the good thing, kahit magkaaway pa kayo, ng partner mo na yan, sasabihin niya pa rin yung pupuntahan niya, sasabihin niya pa rin yung lakad niya, honest pa rin siya sa'yo, nagsasabi pa rin siya sa'yo. It means mahal ka because he cares about your feelings. He doesn't want to hurt it. At even sa time nga na mag-aaway, may misunderstanding sa'yo is that hindi niya ipaparamdam na wala na siyang pakialam sa'yo. You know, sometimes magawa niya yon in just a short period of time, but hindi ka rin lang naman matitiis. Sasabihin pa rin sa'yo kung ano, kanyang lakad, ang kanyang gagawin. Basta alam mo na meron man siyang pakialam sa'yo. He really loves you. Okay? Proceed na po tayo sa number 2. Is that he makes an effort to satisfy you. If a man is just talking and talking, making promises, pero he did nothing, he makes no effort to make his promises come true, then there's a lot of problem with that, mga kapatid. Kasi if he really loves you, mag-e-effort yan. Gagawa yan ng actions to make his promises come to life. Hindi pwede eh. Or if you want to satisfy you, meron at meron siyang gagawin to satisfy you. Meron at meron siyang effort to satisfy you or to please you. Even sa sex. Whenever yung asawa mo gusto ng sex, hanggat maaari, hindi naman from time to time, but sometimes, mag-effort yan just to please you. Para hindi yung, kapag gusto ng sex, dyan na, sige na, pasok na, you know, wala man lang siya extra effort. Para mapa-yes ka or para, oh sige, you know, he will always make an effort. Trust me. Sasamahan ka sa lakad mo, magtitiis yan na maghintay kapag nagsha-shopping ka.
Or kapag nasa salon ka, naghihintay yan. Kapag nagpapadentist ka, nagtitiis yan na maghintay. Especially kapag may time naman talaga siya. Listen, hindi ko naman sinasabi kapag wala siyang effort is that hindi ka na mahal. Okay? Maybe hindi pa siya fully developed ng level na talagang lahat ng bagay when it comes sa'yo ay pag-e-effortan niya. Tulungan mo siya. Or, baka taking for granted ka na. Or, baka nga talaga hindi ka mahal. Of course, umupo ka, i-analyze mo yung situation nyo. Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, it's not worth your investment ang partner na hindi ka naman talaga mahal. At taking for granted ka na. Live in that kind of relationship. So, proceed na po tayo sa number 3 na signs that he really loves you is that he will always make himself available for you. Kahit gaano pa yan ka-busy, gagawa ng extra effort para lang masamahan ka. Para lang mabigyan ka ng time. Look, hindi ko naman sinasabi ng from time to time at hindi ko sinasabi na magiging entitled ka na dapat palagi kang binibigyan ng oras. Never, don't do that, ladies. Don't do that. Allow him na gawin ito mula sa kanyang puso. Don't force him. Don't manipulate his decision. Don't manipulate him. Don't use your emotion para lang mapasunod mo siya sa gusto mo. But, my point here is that he will always make time for you if he can. Pero kung hindi, syempre naman intindihin mo. But if he can, he will do it. Makakikita ka ng extra effort sa kanya to find time to be with you. Especially sa mga LDR. Hanggat may chance, uuwi at uuwian ka niya. Hanggat maaari. Okay ba? Like sometimes, kami ng asawa ko, ng wife ko, may time na talagang sobrang busy ako sa pag-e-edit, sa ibang bagay, sa pag-handle ng mga investment ko at sometimes yung mga maliliit na business ko. Pero kapag hingian ng time na sasamahan ko siya, i-drive ko siya sa mga relatives niya, may pupuntahan kami, I will find time. Kasi yung mga trabaho na yan, andyan lang yan eh. Pero yung moment na matulungan ko yung asawa ko, yung panahon na andun ako sa piling ng asawa ko, is para sa akin is bihira yung mga ganon. Or para sa akin, gusto ko na i-cherish yung mga panahon na yon. So hanggat kaya ko, sasamahan ko siya. I will find time. Isakripisyo ko ang ibang bagay kasi alam ko na mas mahalaga yung wife ko more than anything sa mundong ito. Of course, si God naman ang number 1 ko. Pangalawa yung asawa ko. So, I hope na naintindihan nyo. Proceed na tayo sa number 4. Ito. Kapag matured at mahal ka talaga ng isang lalaki, maniwala ka sa hindi, mas pipiliin niya palagi na intindihin ka. Minsan tuyuin ka, minsan may ugali yung babae na paiba-iba yung decision, paiba-iba yung gusto, hindi maintindihan. Pero kapag mahal ka ng isang lalaki, palagi kanyang pipiliin na intindihin. Tatahimik na lang yan, or, pabayaan na lang. It's a big sign na mahal ka kasi minsan umiiwas lang yan ng toxic, umiiwas yan ng away. Pero hindi po ibig sabihin na tama kayo. Ano po, ladies, kahit na ganun yung partner nyo, napaka-bless kayo kapag may ganyan kayong partner, pero hindi ibig sabihin, pagpatuloy nyo kapag may mga toxic na traits kayo. Magbago para sa mas magandang relasyon, mas magandang future nyong dalawa. Magbago po kayo, okay? But my point here is that mas malalim yung intindi niya sa'yo kaysa yung pag-intindi mo sa kanya. Of course, give and take ang relationship. Kapag naintindihan ka, intindihin mo din siya. But my point here is that talagang mas pipiliin niya na tatahimik, mas pipiliin niya na magpakumbaba. It's a big sign na mahal ka kasi ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away, at gusto niya ng chill lang ang lahat. Gusto niya ng chill and gusto niya ng healthy na relationship. So, napaka-bless mo kapag nakatagpo ka ng ganitong klase ng lalaki. Okay, proceed na po tayo sa number 5, last but not the least, is that if a man really loves you, palagi kanyang pipiliin more than sa anumang bagay. Okay? Pangalawa ka kay God. Minsan nga, nagiging number 1 ka. Tapos second lang si God. Pero hindi dapat. Number 1 po natin is si God.
Kasi once na naging number one natin, yung partner natin, it is dangerous. Why? Especially kapag anak ka ng Panginoon, God will shake your relationship and God will reveal yung mga hindi magandang side ng partner mo for you to realize that God is the number one. It should be number one. Pangalawa lang yung partner mo. But, my point here is that kapag palagi niyang pipiliin pa rin na mag-stay, kahit minsan toxic ka na, kahit nakita niya yung mga bad past mo, hindi magandang nakaraan mo, bad records mo, flows mo, pinili ka pa rin at willing siyang i-compromise ang ibang bagay except God, it's a big sign you are loved by that person, by that man, and you are blessed. Please, huwag mo nang pakawalan yung ganitong klase ng lalaki. Bihira lang po, napaka-bless mo kapag natagmuan mo yan. Because love is a choice. It's not a feelings. You will understand this kapag tumagal na kayo sa relationship at nag-grow kayo. Kasi minsan ang kabataan or ang ibang tao, ang alam is that ang relationship is feelings. Pero sa totoo lang hindi po. Isa lang pong extension ng love, yung feelings na makakaramdam ka ng excitement, makakaramdam ka ng something na feeling in order in that person, sa partner mo. Pero hindi po ibig sabihin na kapag nawala yung excitement or yung feelings, hindi nyo na malang isa't isa. No. Because love is a choice. Kapag palagi mong pipirin pa rin na mag-stay, palagi kang pinipili pa rin, it means yun ang definition ng love. Kasi sa relationship, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, walang perfect yan. So kung naghahanap ka ng perfect na relationship, you'll fail. Wala kang mahanap dyan. Ang relationship is that both of you may flows. Pero habang tumatagal, nakikilala nyo yung flows, yung mga kahinaan, yung mga bad sides, yung mga bulok na ugali ng isa't isa. Pero pinili nyo pa rin na mag-stay para i-work out, para magtulungan, para parehas kayo nagde-develop to grow your love to each other. Then that is the very definition of love and a relationship. Napaka-bless mo pa kapatid kapag nakatagpo ka ng ganitong, may dumaan na couples. Wow. God bless you. God bless you. Kapag nakatagpo ka ng ganitong klase ng relationship, you are blessed, mga kapatid. You are blessed. So that's it. I hope po na meron kayong natutunan. I hope po na nakatulong itong video na to. Please share po. Please comment down below. Please mention po yung partner nyo. That's it. Maraming salamat and God bless.